Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 13, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Excise tax sa LPG at kerosene. Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay walang pakialaman DOE at sila ay nagbabakasyon. Senator Amy Marcos, sinita ang Department of Energy sa 2-day on-site work set-up sa gitna ng oil crisis. I'm in very, very good health. PBBM, hinamon ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanyang malubha umanong kondisyon. Sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Under control na. Pero mga kalapit na residente, apektado pa rin ng matinding usok at masangsang na amoy. Interior Secretary John Vic Remulla, nagsorry sa naarestong construction worker na walang suot na t-shirt. At sa showbiz, Fiang Smith at JM Ibarra umaming nasa ligawan stage na pero hindi nagmamadali. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inalis na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene para mapagaan ang gastos ng mga pamilyang Pilipino. Ayon sa Pangulo, aabot sa mahigit 3 piso ang bawas sa kada kilo ng LPG o halos 37 pesos na tipid sa isang tangke. Mayroon din anyang higit 5 piso na bawas sa kada litro ng kerosene. Ginawa ito ng Pangulo sa ilalim ng kapangyarihang ibinigay ng RA 12316. Kapag umaabot o lumalagpas sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan at batay rin sa rekomendasyon ng DBCC. Layunin ng hakbang na mabawasan ang bigat ng mataas na presyo ng petrolyo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. At eto po mga ka-A to Z, good news dahil magkakaroon ng malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo pagsapit ng Martes. Kasabay ito ng naunang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa inaasahang bawas presyo sa krudo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, magkakaroon ng 23 pesos na tapyas ang kada litro ng diesel. Nasa 11 pesos and 50 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene, habang 6 pesos and 50 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Energy Department, nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng world market pero iginiit na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Gayunpaman, ito ang inaasahang malaking ginhawa sa mga motorista at commuter na tinamaan ng sunod-sunod na paggalaw ng presyo ng langis.
Kinastigo ng ilang senador ang 2 araw na on-site work setup ng Department of Energy sa gitna ng matinding epekto ng oil crisis. Pero pagtitiyak ng DOE, nakatutok ito sa sitwasyon at sapat rin ang supply ng langis sa bansa. Hirit naman ng mga mambabatas, dapat makonsensya ang kagawaran sa paghihirap ng publiko sa gitna ng krisis at dapat ay reviewin ang work from home policy nito. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Nagkasagutan sa gitna ng pagdinig ng Senado sina Senator Amy Marcos at Department of Energy Secretary Sharon Garin nang punahin ang 2-day work setup ng ahensya, ngayong DOE ang dapat manguna sa pagtugon sa energy crisis. Sino naman ang magtatrabaho? Sinong pipirma? Sinong kakausapin? Abay, walang pakialam ang DOE at sila ay nagbabakasyon 2 araw sa 1 linggo ang pasukan. Hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply. Iginit ng DOE na nakatutok ito sa sitwasyon at sapat ang inventory na langis. Ayon pa sa kalihim, darating sa susunod na 2 linggo ang ikalawang batch ng delivery sa in-order na 1 million barrels ng langis na tatagal lang hanggang 5 araw nationwide. Russian activity was done through DFA. All of this is done with DFA, but the Russian contact was done through I think, the ambassador in the U.S. of the Philippines. Buwelta ng ilang senador, bakit kailangan pang ipagpaalam sa US para makapag-angkat ang Pilipinas ng Russian oil? Bakit tayo natatakot pa rin? Ano ba ito? Bakit lahat Washington? Colony pa rin tayo? I don't think naman natatakot tayo. If we pursue as with the private sector of the Department of Energy or of DOE, then there is a possibility that sanctions might just be imposed to that. I mean, this is just a rhetorical. Martes, April 14, magkakaroon ng kauna-unahang rollback matapos ang 5 sunod na linggong mega oil price hike. Just 1 week of declaration, nabawas kagad yung 20. No? So, if it's steady, maybe we can reach the 100 within the year also. So reaching 100 within 6 months, that's already a optimistic na po tayo doon. I would venture to say yes, Mr. Okay. Chair. Pero muling iginit ng DOE na hindi agad-agad magbabalik sa dati ang presyo ng langis dahil sa epekto ng mga nasirang oil infrastructures at patuloy na political tension. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Inabot ng 2 araw bago maideklarang fire under control ang malaking sunog na sumiklab sa Navotas Sanitary Landfill nitong weekend. Pero patuloy pa rin ang pag-aapula sa apoy mula sa ilalim ng tambakan. Apektado naman ang mga kalapit na residente sa matinding usok at masangsang na amoy mula sa naglalagablab na landfill. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Linggo na, April 12, nang ideklarang fire under control ang malaking sunog sa ekta-ektaryang Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tansa. Biyernes pa ng hapon ito nagsimula at nahirapan ng mga bombero na apulahin ang sunog. Mainit po kasi, di ba? Mainit po, maraming plastic po dyan, may mga oxygen. So rubbish fire po ito nagsimula. At yun nga, dahil malaking area po siya, so sa ilalim po kasi na kumakalat minsan yung sunog. So kung minsan akala natin sa surface wala na, biglang mamaya meron na naman. Hindi makalapit ang mga fire truck sa lugar dahil sa maputik na terrain at mga barge lamang ang nakakaabot dito. Gumamit ang Philippine Air Force ng 2 helicopter para sa water bucket drop operation. Tiniyak ng local government na walang mga residenteng direktang naapektuhan dahil mahigit 2.6 kilometro ang layo ng landfill sa residential area. Pero ayon sa mga resident, malaking perwisyo ang usok. Makono sa ilong, yung hangin niya, siyempre masisingot namin, hindi maganda ang amoy. Kami na lang din ang nagkukang sa sarili namin. Katulad nung naglalagay kami ng mask, yun lang ho, para pinaka-protection. Kasi hindi ho ganong yan, tulad yan, naaamoy nyo. Nilinaw naman ng alkalde na ang nasabing landfill ay hindi pag-aari ng lokal na pamahalaan at sarado na ito mula pa noong Agosto 2025 matapos abandonahin ng operator nito. March ay kinonfirm nga nung kumpanya
na inabandon na po nila dahil nagkaroon po ng kasuhan po to sa isa pang private company. PhilEco po, yung nag-operate po niya ng dating may-ari. Pero ngayon, nasa court case po yan. Plano ng LGU na takpan ng buhangin at limestone ang landfill para matigil na ang pag-apoy nito. Dahil sa kapal ng usok, naitala ang Unhealthy Air Quality Index sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Quezon City, Caloocan at Malabon. Pinapayuhan ng mga residente ng mga karatig lugar na magsuot ng mask bilang proteksyon laban sa usok. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nangalampag sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para maglabas ng temporary restraining order laban sa House of Representatives sa bisperas ng pagdinig ng Committee on Justice ngayong Miyerkules sa April 14. Ayon sa mga supporter, wala umanong sapat na batayan at ebidensya para ituloy ang impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong Martes. Habang nanawagan din ang grupo sa Korte Suprema na aksyonan ang mga petisyon para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula The Hague, Netherlands at dito na lang umanong litisi ng kanyang kaso. Samantala, kinalampag din nila si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin pa ang hakbang ng gobyerno laban sa tumataas sa presyo ng langis, lalo't hindi nila sapat ang ayuda lang at dapat pag-aralan ang mas matitinding hakbang tulad ng pagpigil sa VAT at excise tax sa langis, gayon din ang pagbabasura sa oil deregulation law. Walang ebidensya. Bakit kinakailangan na magkakaroon ng mini trial? Wala silang karapatan doon sa Senado. Doon magkaroon ng bloodbath ang sinasabi ni BP Sara. Matinding banat ang pinakawalan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Club Filipino sa San Juan nitong linggo. Dumalo sa naturang event sina Senators Christopher Bongo, Robin Padilla, gayon din si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Paulo Marcoleta, Atty. Ferdinand Topacio at iba pa. Sa kanyang talumpati, ipinunto ni Baste Duterte ang isyu ng umano'y korupsyon sa gobyerno, mga anomalya sa flood control, at kakulangan umano ng aksyon sa tumataas sa presyo ng langis. Nagbitiw rin siya ng mga personal na paratang laban sa Pangulo. Isang bagong coalition ng Rage o Reform Alliance for Good Governance and Accountability na pinangungunahan ni Baste Duterte kasama ang mga kaalyado ng Duterte Camp. Ayon naman sa Malacanang, hindi umano naapektuhan si Pangulong Marcos ng bagong coalition at nananatiling nakatutok sa pamamahala. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. This coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang pagharang ng kanilang military sa mga barkong papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran matapos ngang mabigo ang unang segwada ng peace talk ng US at Iran sa Pakistan. Ayon sa US Central Command, nagsimula ang blockade ngayong Lunes, April 13 at sakop ang mga biyahe sa mga Iranian ports sa Gulf at Gulf of Oman. Nilinaw naman ng Amerika na hindi haharangin ang mga neutral na barkong dumaraan lang sa Strait of Hormuz at hindi naman papunta sa Iran. Pero babala ng Iran na haharap sa matinding ganti ang sinumang hahamon sa kanilang kontrol sa karagatan. Nanawagan naman ng ilang bansa at pinuno ng patuloy na diplomasya at pag-iwas sa panibagong sagupaan. Truly Pinoy Pride, matindi ang energy sa Mojave Tent habang dinumog ng mga fans at bagong manonood ang makasaysayan at maningning na Coachella debut performance ng P-pop girl group na BINI sa Amerika. Sa loob ng 42 minutes, nagpakita ang grupo ng matitinding dance break, angelic voices at high energy na performances na lagpas sa inaasahan ng marami. Ayon kay ABS-CBN Music Head Roxy Liquigan, sinabayan ng crowd ang vibe sa mga kantang Shaggy D, Out of My Head at Blood.
flush. Malaking ginhawa naman ayon kay Star Magic Head Laurenti Jogi na naging maayos, ligtas at matagumpay ang buong set ng BINI. Pagkatapos ng Coachella, sunod-sunod pa ang malalaking ganap para sa BINI kabilang ang Grammy Museum, isang Billboard US appearance sa April 29 at ang inaabangang World Tour. Congratulations at mabuhay kayo mga BINI! Susunod, anong sakit-sakit? Pangulong Marcos, nag-jogging na, nag-jumping jacks pa para patunayang maayos ang kalusugan. Pero kapatid na Senator Amy, humihirit pa rin. Almost Us, sina Fiang Smith at JM Ibarra ay palalabas na ngayong summer. Fiang at JM, ano ang inamin? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi pinalampas ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hindi mamatay-matay na mga balitang malubha na umano ang kanyang kalusugan. Sa kanyang pagharap sa media ngayong Lunes, may mga kakaibang gimmick ang Pangulo para patunayang buhay na buhay siya at maayos ang pangangatawan. Nagmistulang fitness session ang simula ng press briefing ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, April 13 nang mag-jumping jacks ang Pangulo sa harap ng Malacanang Press Corps. Bitbit ang kopya ng kanyang pahayag na may petsa ngayong araw. Pinatunayan ni Marcos na hindi totoo ang isyung patay na umano siya o kaya ay may malubhang sakit. Once again, I think it's very easy and very clear that I'm in very good health. Matapos ang briefing, nag-jogging pa ng ilang metro si PBBM sa Malacanang grounds. I do weights and then I go on the elliptical machine. Basta I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. Ilang linggo nang kumakalat ang sari-saring balita ukol sa kalagayan umano ni PBBM. Kabilang rito ang akusasyon sa Presidential Communications Office at media companies na umano'y pagmamanipula ng mga lumang larawan ni Marcos sa gitna ng kanyang umano'y malubhang kondisyon. Ang nakaalitang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos, kasama rin nagsasabing may sakit umano ang presidente. Kayo naman, kinukulit niyo ako mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Ang intindihin po natin kung ano po ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita nyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Lumakas ang ingay sa social media ukol sa estado ng kalusugan ni PBBM matapos ma-ospital ang Pangulo at mamayat dahil sa sakit na diverticulitis noong Enero. Sa harap nito, pakiusap ng Malacanang. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Nagbabala naman ang PCO kasama ang Department of Information and Communications Technology at Department of Justice sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news. We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapakalanan na namin yung source itong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. Nagpirmahan rin ang tatlong ahensya ng Memorandum of Agreement para palakasin ang koordinasyon kontra sa disinformation at AI-generated deepfakes.
Humingi ng paumanhin si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking sinita habang walang damit at naghahalo ng semento sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Aminado si Remulla na nagkulang siya sa mas malinaw na panuto sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative at nangakong personal niyang pupuntahan ng lalaki sa mga susunod na araw. Ayon pa sa kalihim, mali ang pagdampot o paninita sa kahit sinong walang t-shirt lang, lalo na kung nagtatrabaho. Nilinaw din niya na ang target ng ordinansa ay mga tambay na hubad o walang pang-itaas sa mga pampublikong lugar at hindi ang mga manggagawang nasa trabaho. Sa kabila nito, tuloy ang kampanya ng DILG pero may mga aayusin sa patakaran pagkatapos ng Abril, lalo na sa naging epekto ng programa batay sa datos ng mga pangunahing krimen. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. Nananawagan ng isang tax policy advocate sa Bureau of Internal Revenue na magpatupad ng installment scheme para sa taxpayers. Sa harap yan ng deadline sa pagbabayad ng taunang buwis sa April 15 at nararanasang krisis sa krudo. Giit ni Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea, mas mainam ang pagtanggap sa pautay-utay na bayad ng individual taxpayers para mapataas rin ang bilang ng mga nagbabayad ng buwis. Pagkilalaan niya ito sa pinagdaraanan ng individual taxpayers, lalo ng maliliit na negosyante at freelancers nang hindi naman nadedehado ang pamahalaan. Nananawagan rin si Abrea ng moratorium o pansamantalang pagpigil sa pagpapataw ng penalty sa mga maaatrasado sa pagbabayad. Sa huligit ni Abrea, responsibilidad pa rin ng mga Pilipino ang pagbabayad ng buwis para gumana ang pamahalaan. Pero sanaan niya ay maging makatao rin ang gobyerno. Siguro yun na muna, ceasefire. No more unnecessary audit with any MSMEs until the end of the year. Yes, I think that's a huge relief, more than not paying taxes, not being bothered by PIR. Wow! That is a ceasefire. Then, moratorium din sa mga penalties. Kung na-late na isang araw, isang linggo, let them be. Anyway, mabagal din naman ang government. Hayaan nyo na kami malate. Diba? Tutol si DPWH Secretary Vince Dizon sa panawagang ipatigil o ipagpaliban ang malalaking proyektong infrastruktura ng gobyerno. Ito'y matapos imungkahi ng isang ekonomista na ilihis na lang ang pondo ng infrastructure sa mga subsidiya habang mataas ang presyo ng langis. Pero paliwanag ni Dizon, kabaligtaran ang dapat gawin dito, lalo't mas kailangan na pabilisin ang mga proyektong infrastruktura dahil nakatutulong ang mga to na maibsan ang trapiko at mabawasan ang konsumo ng gasolina. Anya kung patitigil o pababagalin ng proyekto, mas titindi ang daluyan ng sasakyan sa kalsada at mas lalaki ang gasto sa krudo. Dagdag ng kalihim, hindi umano ito ang pinakatamang solusyon sa kasalukuyang krisis sa presyo ng langis. Pagka hininto ko to, ano mangyayari dito? Di magta-traffic. Pag pinabagal ko to, magta-traffic lalo. Lagong titindi yung konsumo ng gasolina nitong mga sasakyan natin. Nilinaw ng Malacanang na kailangan muna ng batas bago mapababa o masuspindi ang Value Added Tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, walang batas sa ngayon na nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang suspindihin ang VAT sa langis sa pamamagitan lang ng executive action. Paliwanag pa niya na sa Kongreso ang kapangyarihan sa usaping to at hindi po pwedeng isipin na kayang ipatigil ng Presidente ang VAT sa isang utos lang. Dagdag ng palasyo, mahalaga rin ang koleksyon sa buwis para mapondohan ang iba pang prioridad ng gobyerno at mga proyektong dapat tapusin kasabay ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis sa gitnang silangan. Batay sa circular ng Department of Energy, umaabot sa 22% ang presyo ng gasolina at 29% ang presyo ng diesel ang napupunta sa buwis at iba pang singil. Wala kasing batas
na nagbibigay ng anumang emergency powers para sa Pangulo na siya ay mag-suspend ng VAT sa fuel products. Ito po ay nakasalalay po sa Kongreso. Baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Kapapasok na balita ngayong gabi, sumuko na si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga sa Dasmariñas Police kaugnay ng kinakaharap na 8 counts of cyber libel. Ang Makati City Regional Trial Court Branch 147 ang naglabas ng warrant para sa kongresista na may inirekomendang 384,000 pesos na piyansa para sa kabuuang kaso. Samantala, may go signal na ng PNP Chief ang investigasyon sa 9 na opisyal ng Philippine National Police Academy o PNPA ukol sa umano'y insidente ng hazing sa ilang kadete. 22 freshmen ng Police Academy ang umano'y nasunog ang mga balata at nasugatan ng utusang maglinis ng kanilang barracks gamit ang muriatic acid nang walang guwantes bilang bahagi umano ng hazing. Kinumpirma ng mga otoridad na may cyanide o nakalalasong kemikal ang mga boteng na-recover mula sa Chinese fishing boats malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Batay sa pagsusuri ng National Security Council, Philippine Navy at National Bureau of Investigation, napatunayan sa laboratory test na ang mga nasabat na dilaw na bote ay may lamang nakalalasong kemikal. Babala ng mga opisyal, malaki ang banta nito sa kalikasan, sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at sa kalusugan ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, nakapagtala sila ng 4 na insidente ng pinaghihinala ang paggamit ng cyanide sa lugar mula February 2025 hanggang Marso nitong 2026. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng sinasadya ang pagwasak sa karagatan at pagputol sa posibleng pinagkukunan ng pagkain at tubig ng mga tauhan sa Ayungin. May mga malalaking lambat din na inilatag malapit sa pasukan ng shoal na posibleng maglagay sa panganib ng mga resupply mission. Nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin at isusumiti naman sa Department of Foreign Affairs ang mga natuklasan bilang batayan ng pagsasampa ng diplomatic protest. Such actions, if proven intentional, constitute a blatant violation of Philippine environmental laws as well as international maritime norms and obligations of states under the United Nations Conventions of the Law of the Sea or UNCLOS. Nagtapos sa pang-8 pwesto si young Filipino rising gymnast Eldrew Yulo sa horizontal bar finals ng Croatia leg ng FIG World Cup Series sa OCGEC. Nakakuha si Yulo ng 13.366 sa finals matapos magtala ng 13.733 sa qualifying round. Nanguna naman si Tang Xia-hung ng Taiwan na sinundan ng Kazakhstan at Colombia. Bigo rin ang batang Yulo na makapodium finish sa floor exercise matapos siyang magtapos sa pang-7 pwesto sa naturang torneo. Pero tuloy lang at laban lang, Carl Yulo. Ang pambato sa Summer Movie of the Year is here. Dahil trailer pa lang, nakakakilig na. Yan nga ang most awaited film at kauna-unahang pelikulang pinagbibidahan ni na PBB, Gen 11 ex-housemate Piang Smith at JM Ibarra sa pamagat na Almost Us. Produced by Regal Entertainment at Project 8 Projects, directed by Dan Villegas. Pero more than that, sa MediaCon nitong linggo April 12, para sa promotion ng pelikula, mas pinakilig pa nga ng dalawa ang lahat ng kumpirmahing
nasa courting stage na ang relasyon nila. Bukod naman kina Fiang at JM, kasama rin sa pelikula sina Justin Yu, JM Salvo at Yuki Takahashi. Iikot ang kwento sa mag-best friend na hindi na napigilan ng kanilang mga puso na mas mahalin pa ang isa't isa ng higit pa sa pagkakaibigan. Mapapanood ang Almost Us nationwide sa May 6. Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na talaga din namin sinasabi na naliligaw pa din po si Jem hanggang ngayon. Sa aming pagbabalik, A Million Trees Run para sa Earth Day, nilahukan ng mahigit 3,000 runners nitong weekend. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Nilahukan ng libo-libong runners nitong Sabado sa Maynila ang Earth Day, A Million Trees Run para magbigay suporta sa pangangalaga sa ating inang kalikasan. Ang makulay na fun run na yan, balikan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Run with purpose, run for Mother Earth. Hindi alintana ng marami ang mainit na panahon ngayong buwan ng Abril para bigyan ng boses si Mother Earth sa gitna ng nagbabagong klima. Libo-libong runners at environmental advocates ang lumahok at nagtipon-tipon para sa A Million Trees and Earth Day Celebration Fun Run nitong weekend sa Quirino Grandstand sa Maynila. Alas 3 pa lang ng madaling araw, ready na sa takbuhan ang participants. Ayon sa organizers ng event, may isang punong itatanim kasi sa bawat runner na kalahok. Pinangunahan ng Million Trees Foundation ang naturang advocacy run na may kategoryang 5K, 10K at 16K. Layo ng programa na makakuha ng suporta sa watershed rehabilitation lalo na sa Luzon, maging ang urban cleaning at climate action para sa buong bansa. It's more of advocacy campaign. Since 2017, we have the annual Million Trees Challenge. At the same time, encouraging every Filipino to plant a tree. The more we plant trees, the more we secure the future of this generation and the future generation, especially in the wake of climate change. Mula naman ang mga medalya at plaque sa CP3 Carpentry Shop ng QBE na isang community workshop ng Million Trees Foundation, kung saan gamit ang mga kahoy na materyales na nire-repurpose mula sa mga donasyon ng kanilang mga partner. Hindi naman nagpahuli ang ilang empleyado ng Zoe Broadcasting Network Incorporated na nakiisa sa makabuluhan at funful na aktibidad. Tumanggap rin tayo mga ka-A to Z kasama ang Light TV ng Plaque of Appreciation bilang one of the media partners ng Million Trees Foundation Run. Para naman sa kalahok na si Melody, naging makabuluhan ang kanyang pagsali, lalo na nga't para ito sa ating inang kalikasan. Antayin yung may tulong ko naman po about sa Run Million Trees is about nature. Kailangan natin magtanim ng mga puno kasi sa kasalukuyan po natin ngayon ay parang mahina na yung mga like sa mga puno kasi laging pinuputol. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Million Trees Foundation sa lahat ng sumuporta sa kanilang programa. Kami po ay lugod na nagpapasalamat sa bawat runner na nag-participate. Hindi lang dahil concerned sila sa environment, in celebration of Mother Earth, but this run is also a run for world peace. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa founding Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Ang sabi niya, ang pera ng taong bayan ay dapat ingatan na parang sariling ipon para sa lipunan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!